Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo. Siopaw steamer, ang sira nito, heating element, nagkaroon ng crack. Ayan o. Kahit hindi natin gamitan yan ng tester, sigurado tayo na sira talaga ang heating element. Dahil sira na yung heating element na yan, ito yung ipapalit natin. Kung mapapansin ninyo, hindi magkasing sukat o hindi magkaparehas ng klase ng heating element yung ipapalit natin. Dahil dyan, ito ang ating ginawa. Makikita ninyo, meron dyang 4 na butas. Yung dalawa, yun yung bago. At saka itong dalawa, yan yung butas sa dating heating element. Ayan o. Makikita ninyo, yan po ay sukat na sukat dyan. So, ibabalik natin yung part na merong lagayan ng bolt, bali puputulin natin dyan. Ganon din dito. Tapos, ibabalik natin yung bolt doon sa dalawang butas. Tapos, yung dalawang butas naman yan na bago, bali, yan yung butas kung saan ipapasok natin yung terminals ng bagong heating element. Okay? So, bali, dito natin yan ipapasok, yung bagong heating element dyan. Okay. Mapapansin ninyo, medyo hindi siya kasya. Pero pagkakasyahin natin yan. Gagawa natin yun ng paraan para magkasya. Dahil yun yung pinapagamit ng may-ari. At ito na po yung ating ginawa. Sinabi ko kanina na puputulin natin yung part na yon ng heating element. At ito na ngayon. So, itong dalawa, yan ay gagamitin natin. So, lalagyan natin yan ng epoxy. Tapos, ibabalik ito doon sa kanyang dating kinalalagyan, doon sa dalawang butas. Na kung saan nakakabit ang dating heating element. Bali yan, dyan. Tapos, ibobolt natin yan sa baba. Pag na-bolt na natin yan, saka natin i-install itong bagong heating element. Dyan. Okay? Ayan. So, lalagyan natin yan ng epoxy, dyan. Tapos, ibobolt natin. Ayan, pagkatapos natin ma-install yung heating element, yan po ay nilagyan natin ng tubig. Yung ginagawa natin dito, tayo po ay nag-test kung merong leakage o kung tatagas ba yung tubig dito sa baba. O. Titingnan natin ng maigi. Yan yung ating naging setup. So far, hindi naman tumatagas yung tubig dito. So, ibig sabihin, okay yung ating ginawa. Bale, ito, pinapakita ko sa inyo na hininang natin yung connection ng dalawang wires na para sa heating element. Ayan. Pagkatapos natin mahinang yon, yan naman po ay iti-testing natin. At ito na nga, i-final testing natin. Yan po ay meron ng tubig. At yan naman po ay naka-plug in. At naka-turn on na rin itong ating steamer. Ayan. Mapapansin ninyo, medyo nagkakaroon na siya ng bubbles na konti. Yan ay ibig sabihin na umiinit na yung heating element. Tapos itong sensor, yan yung kadalasang ginagawa natin. Bali, minomodify natin yung setup. Ano? Ang purpose po ng setup ng temperature sensor sa tapat mismo ng kumukulong tubig kung saan nandun yung heating element ay para automatic kaagad na i-detect yung pinakamainit na temperature para mag-shut off automatically itong heating element.
At pag mangyari yun, hindi ma-overwork yung heating element at makakapagpahinga. Tapos, pag hindi na ma-detect ng temperature sensor ang mainit na temperatura, yan naman po ay automatic na mag-turn on. Tapos, pagkatapos ng ilang sandali, kung kukulo na naman yung tubig, yan naman po ay automatic mag-shut off. Tapos, pag hindi na mainit yung nadidetect ng sensor, yan naman po ay aandar ulit o gagana ulit yung heater at kukulo ulit yung tubig. So, bale, yun po yung magiging setup niyan. Ulitin ko, kaya ko minumodify ng ganyan para hindi ma-overwork yung heating element at tatagal yung paggamit ng siupaw steamer o nitong food display steamer. Okay, so mapapansin ninyo yan po ay nagsisimula ng kumulo. So hintayin lang natin na makita natin na gumagana talaga itong food steamer. Ang ibig kong sabihin na pag mainit na yung temperatura na madidetect ng temperature sensor, yan po ay mag-auto shut off. Katulad nito, ayan o, nag-shut off na siya. Ibig sabihin, na-detect na ng temperature sensor yung mainit na temperatura mula dyan sa kumukulong tubig kanina. So, mapapansin ninyo, hindi na kumulo yung tubig at naka-off pa rin itong pilot lamp. Na ang ibig sabihin ay hindi gumagana ang heating element o nakakapagpahinga ang heating element. So, ang sunod na ginagawa natin dyan ay hinihintay talaga natin kung automatic mag-turn on itong food display steamer. Kung hindi na madidetect yung mainit na temperatura doon sa sensor, yan naman po ay kusang gagana. At kung gagana yan, syempre kukulo ulit yung tubig at iilaw yung pilot lamp. So, para hindi na masyadong tumagal itong video, ang gagawin natin dyan ay i-adjust natin sa mas mataas na temperatura ang thermostat. Ngayon, pihitin natin ang thermostat. Ang pilot lamp ay iilaw. Ayan, umilaw na. So, ibig sabihin, gumagana na ang heating element. At tingnan natin yung tubig, ayan o, kumukulo na ulit. So, ibig sabihin, okay itong ating ginawa na pagpalit ng heating element nitong food display steamer o siupaw steamer. So, ang ginagawa natin dyan ay hinihintay lang natin na automatic mag-shut off itong food display steamer. Yan, hindi pa siya nag-shut off kasi hindi pa nadidetect yung mataas na temperatura. Pag madetect yon, automatic mag-o-off itong food display steamer. Yan, dahil okay naman yung ating heating element, yung sunod nating ginawa ay tayo po ay nag-drain ng tubig mula dito sa drain hose. So, paalala lang, dapat i-drain natin palagi yung siupaw steamer pagkatapos natin itong gamitin para hindi mabulok kaagad yung heating element. Hanggang dito na lang itong aking video tutorial at kung nagustuhan nyo naman itong aking video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.